Okay, sige. Let's solve this differential calculus problem involving applications of derivatives. So a car drives east from point A at 30 kilometers per hour. Another car starting from B at the same time drives south 30 degrees west towards A at 60 kilometers per hour. And B is 30 kilometers away from A. So how far apart are the two cars after 45 minutes? How fast in kilometers per hour is the distance between the two cars changing after 45 minutes? And after how many minutes will the two cars nearest to each other? I see yung first problem, basically ano lang yan eh. Trigo. Trigo lang yan. Second problem, ito na yung application ng derivatives, yung related rates or time rates. And yung third, application niya ng derivatives which is yung maxima minima, extrema, or optimization problems kung tawagin. Okay, so yun. A car drives a car drives east from point A. Okay, so yan dito natin ilagay si point A. Pwede ko siyang kapalan. And point A. Diyan si point A. So our car drives east daw from point A. So pa-east siya. Going east at what? 30 kilometers per hour. 30 kilometers per hour. And another car starting from B at the same time drives south 30 degrees west. So, gawa na lang ako na ano. So, yan dito si B. Tapos towards siya kay A. So, ganito ko na siya represent. Towards A. Ayan. So, towards A. Ayan. Towards A at perfect. Ano yun? 60 kilometers per hour. Ayan, si B. Okay. Pero ang sabi, ang direction niya is 30 degrees towards A. So, ito yung south pa west. So, that's 30 degrees. So, by complementary angle, alam natin na ito ay 90 degrees, di ba? So, this one is 60 degrees. So, yan. Okay, so ayun na. Then, distance between B to A is 30 kilometers. Meron pala to. Excuse me. So, ito. 30 kilometers distance yan. So, ito yan. Ito hanggang dyan. Okay. So, how far apart rather are the two cars after 45 minutes? So, syempre, kung magta-travel yun ng 45 minutes, ay, travel ka for 45 minutes, so si B, di natin alam kung nandito ba si B or lagpas na kay A. Pero, since given naman yung time, may velocity tayo, masasolve natin yan. Di ba, velocity is distance over time. So, kung distance ang hanapin, that is velocity times time. So, for B, so ang distance ni B, pangalanan ko na lang dB. Distance ni B is velocity ni B, which is ito. Ito yung velocity ni B. Yung 60 kilometers per hour times time. So, ayun. So, ang velocity ni B, we have 60 kilometers per hour. And yung time is 45 minutes. So, ito ay kilometers per hour. Then, ito gagawin nating hours. So, divide mo sa 60. 45 minutes, so 60 minutes, 1 hour. So, malalabas na sagot dyan is, ilan yan? Wait lang. 45 minutes, tama ba? Tama. So, ang lalabas na distance ni BI, 45, of course. 45 kilometers. So, lagpas pala siya sa 30, no? Ibig sabihin, lagpas na siya kay A. That is greater than 13 kilometers. What about yung isa? Yung distance at A. The velocity at A times time. Velocity at A ay 30 kilometers per hour lang, then times time, 45 over 60. 60. Ayan. So, anong sagot yan? 30 times 45 over 60, so 22.5. It's 22.5 kilometers. Okay, so ayun lang yung kailangan natin. Ibig sabihin pala,
Lipat ko nga to dito. Ibig sabihin pala, lagpas na dito si B. So, pwede po ba extend to? Hindi. Ayan. Lagpas na pala dito si B. No? Lagpas siya ng ilan? 45 minus 30, of course. O, ganyan na lang. 45 minus 30, lagpas siya ng 15 kilometers. Ayan. Then si A, then si A ay nag-travel na siya. Nag-travel siya ng 45 minutes, 22 kilometers. So, lagay din natin dyan. Kapag travel daw siya, ayan. So, dito na lang, layuan na lang natin. So, ito yung buong distance na hinahanap. How far? Ah, di ba? So, basic trigo problem lang yan. 22.5. Then ito, 60. Di ba? So, by supplementary angles, so this one is 120. 180 minus 60. So, ayun. So, we have this unknown, the distance. Eh, di, kaya na yan, cosine law. So, cosine law, parang ano lang to. Um, Ito yung general case ng Pythagorean theorem. So, diameters ay distance squared, yung isang side, square nun equals sa square nung dalawang side, sum ng squares ng dalawang side, so 15 squared plus 22.5 squared. Then minus twice ng product nila, so 15 times 22.5. And then cosine, yung katapat na angle, which is 120. So, ayun. So, ang di natin, square root lang yan. Square root ng 15 squared plus 22.5 squared minus twice ng 15 times 22.5 cosine 120. So that is 32.69 or 32.7 kilometers. Ayun, 32.7 kilometers. Okay. So we have that for letter A. But parang at yan. May- So, sunod, how fast in kilometer per hour is the distance between the two cars changing after 45 minutes. So, same time ang ginamit, 45 minutes. So, ito pa rin yung gagamitin natin. Ito lang din for B. Ang tanong lang is, the only difference is, ito is application na to ng derivatives nga, yung related rates. Pag related rates, yun na, kukunin natin yung derivatives yun. Okay, so dapat i-express muna natin siya as a variable. Siguro itong 15, pangalanan ko tong B. Then itong 22.5, ito yung pangalanan kong A. Okay, so ibig sabihin, B squared plus A squared minus twice BA or AB. Commutative naman yun. Cosine. Then constant naman tong 120. Di naman mababago yan. Cosine 120. Okay, so pag di-differentiate na natin yan, okay, apply tayo ng derivative on both sides. Apply tayo ng derivative on both sides. So ito, parang magiging ano to eh. Kung ito dapat, ang related rates, naka with respect to time yan. So, ano ko ba siya ilalagay? Dito na lang. Usad ko lang to konti. Pwede ba itong usad pa? Ayan. Para magdi-differentiate tayo with respect to time. So, di-differentiate ko to with respect to time. Then ito, differentiate mo yan with respect to time. Pero, para hindi na tayo gumamit ng ganyan, pag yan kasi, yung d over dt, yung mga d over dx, ano yan, notation yan yung Leibniz eh. Ang gusto ko gamitin, yung mga naka-prime, y prime, f prime of x, yung kay Lagrange. Mas simple kasi, one-liner lang, hindi mo makakita ng parang fraction. Though hindi to fraction, this is differential operator. Pero imbis na ganyan, pwede ko siyang gamitin na ano na lang. Pag dinifferentiate ko to, kumbaga, itong d over dx or dy over dx, yan. So, y prime yan. So, pag may ano ka, may differential operator ka,
naka with respect to something. So, ayan, lagyan mo na lang ng apostrophe. Pero ito, bukod sa isa, meron pang kay Newton naman, yung may dot-dot. Yan. Kay Newton naman yun. Yun yung time rates niya, naka with respect to time. Okay? So, sige, Lagrange na lang tayo. So, ayan. So, pag di-differentiate mo to, 2 times d times derivative ng d, di ba? Eh, ang sabi ko, d prime na lang yun. D prime na lang yan. So, that is equal to, ito, derivative ng b squared naman with respect to t. So, ano yan? Ang b dyan is naka-express yan in terms of t. So, chain rule tayo. 2b times b prime. And plus, ganun din, 2a times a prime. And minus, labas natin yung constants muna, cosine 120. 2 cosine 120. Tapos, mag-product roll tayo sa loob. Itong BA. So, B first times derivative ng second plus yung second times derivative ng first. Ayan. Ayan, ganyan. So, pag isosolve natin to, di ba, kapag, ano tawag dito? How fast in kilometers per hour? Okay, tama. So, to solve natin si D, ito yung hinahanap natin, D prime pala. So, 2, 2, 2, 2, tanggal naman yan, lahat may 2. So, to solve for D prime, so ano lang yan, B times B prime plus A times A prime minus, ano to, cosine 120 times B times A prime plus A B prime over D. So, to solve for D prime, ang B, ang B natin dito, ito yung pangalan ko dun, 15. Ang B prime, yun yung velocity na B, which is 60, tama. Okay, 60. Then, ang A natin, yun yung 22.5. And yung A prime natin, yung velocity niya is 30. Ayan. And yung D, oh, yun pala, solve pala natin to. Store pala natin to. Store natin to sa D. Yun yung kailangan natin. Okay. So, ayan. Apply. So, 15 times 60 plus 22.5 times 30 minus cosine 120 times B. Ano yung B? 15 times A prime. So, that's 30 plus A na 22.5 and times B prime na 60 all over D. So, ayun. The answer is, velocity is 75.7 kilometers per hour. kph na lang. Ayan, yun solve yung pangalawa. And finally, after how many minutes will the two cars nearest to each other? So, ayan, dapat maisip mo kung nasaan siyang parte, yung B. Kung nandito pa ba siya before yung A o yung dito na banda. Kung dito na banda. Okay. So, kung i-assume natin, titignan natin by inspection, nakita natin na mas malapit talaga siya. Dito yung pinaka-near nila. Kasi once na lumagpas siya dito, ang laki na magiging obtuse na to. Obtuse na yung angle mo dyan. 'Di ba? Eh kapag ganun, mas malaki yung angle mo, edi malaki rin yung distance. Like dito, ito 60. So, ayan. So, dyan siya malapit. So, yun yung mga gamit natin. So, ito yung sa first two items na gamit natin. Yung sa pangalawa, ito naman yung nasa taas. Now, paano natin i-express yan? Okay, so, ano yun, after how many minutes will the two cars nearest each other? So, gawa ulit ako ng triangle. So, since, say, dito na yung pwesto ni B, nung second car. Yan. Tapos, dito naman si A. So, ayan. Yan yung distance nila. Pangalanan ko yung S. Hindi ko pa nagamit eh. Hindi naman siya mukhang 5, di ba? Pangalanan ko yung S. S, S. Ayan, S. Okay, so, dito na lang yung C. Okay, so after how many minutes will two cars nearest each other? So, ayan. Pag ganyan, nearest, so this is a problem of maxima, minima, extrema. So, nearest, minimum. Yung distance niya, minimum.
So, pag ganyan kasing maximum minima, kailangan natin ng equation dyan na i-minimize or i-maximize. So, kailangan makakuha tayo ng distance, equation ng distance. So, cosine law ulit tayo, di ba? So, S squared equals, ito na. Ito yung kakaiba dito. May ma-modify lang konti. Di ba nung una is, ito yung B, which is nag-start dito. Di ba? Ito yung pinangalanan kong B. Dito, ito yung kailangan natin na distance. So, ano yan? Alam natin na yung distance from A to B is 30. Then, ito yung distance ni B na maka-cover niya pag nag-travel siya. So, ililist natin yun. 'Di ba? So, ayun. So, S squared, so that will be 30 minus B squared. Then plus, yung A ganun pa rin. A squared. Then, ano pa? Then minus twice nung product nila. Twice nung 30 minus B times A. Tama? Then cosine 60 na to. Ito na yung gagamitin natin eh. Ayan. Now, di ba sa maximum minima is, ang goal natin is ma-express natin siya in terms of single variable. Okay, single variable. So, anong gagamitin natin? So, balik tayo dito, yung nasa taas. Yung distance niyan, kung papangalan mo yan na, ito. So, ang distance dyan is velocity times time, di ba? So, kung si B, papangalan ko yung distance niya as, yan nga, yung B. So, ang velocity niya ay ang equivalent yan sa velocity times time, which is yung B prime times T. Tama? So, ganun din tong A. So, A is A prime times T. Velocity times time lang. So, para yan, ito, constant na yan. So, T na lang yung ano natin, di ba? So, yan, pwede na natin magamitan ng maximum minimum. So, 30 minus yung B prime. Wait lang. Sige. So, B prime T. Yung B is B prime T top squared plus itong A. Palitan natin ng A prime T squared minus twice ng 30 minus B. B prime T rather times A is A prime T and cosine 60. Okay? So, simplify. Squared lang yan. Wala ba tayong kinukuhang derivative? So, ito. Magdi-differentiate na tayo. So, 2s, s prime. Same lang din kanina. Okay, pag ganyan, i-differentiate mo. So, that will be 2 times 30. 2, tapos ito lang, raise mo sa 1, this multiply sa derivative ng nasa loob. So, b prime t lang to. Times derivative ng nasa loob is what? Yung derivative ng nasa loob is basically negative b prime lang yan. So, negative b prime. Wala na si t. Kasi, ano yun? Mag-1 eh. Tapos 1 minus 1, tas 0. X raised to 0. So, 1 na lang yun. Okay, then plus itong sa loob, mga 2 times a prime t, then 2 minus 1, so that's 1, then derivative nito is a prime, then kasya pa ba? Sige, dito na sa baba, minus, ito, lagbas, i-factor out na natin yung mga constant, 2a prime at cosine 60, mga constant yan. So, matitira is itong 3b prime t, tsaka tong t. So, yan. So, by product rule, 2a prime t 2a prime cosine 60, 2a prime cosine 60, then 30 minus b, 30 minus b prime t, and yung t na lang. So, derivative nun is product rule. So, yung una muna, is derivative ng pangalawa, then plus yung pangalawa na t, times derivative ng nauna, which is negative b prime. Tama? Okay. So, isi-simplify natin to. Ayun pala, di ba kapag application ng ito, yung maximum minima specifically. So, after natin kunin yung derivative, set natin yun equal to 0. So, ayun. Anong nangyayari dyan? Simplify na lang muna natin. So, that's 2 or negative 2b prime times 30 minus b prime t. Then plus 2a prime squared. A prime squared t
Then minus this one equal to 2a prime cosine 60. Pwede na ata to. Pwede na tayo shift solve. Tapos ito as 2i 30 minus b prime t plus or minus b prime t. Ayun. Actually, magiging ano pala to? Magiging negative 2b prime t na pala yan. Ano pa pwede ma-simplify? Wala na. Okay. So, ayan. Pwede natin ma-solve si t. Pero pwede na erecta yan. Shift solve. Or na nasa loob kasi. So, sige, shift solve na lang natin. So, negative 2b prime. Ang b prime natin ay? Ang b prime ay, ito yung 60. Ang a prime, ito yung 30. Then, wala nang iba. Yun lang yung mga constant. Negative 2 times 60 times 30 minus b prime is also 60. X plus 2 times 30 squared times x minus 2 times a prime. That's 30 cosine 60. Then 30 minus 2b prime, that's 60. 2 times 60, then x. Shift solve. Ayun. Ang lalabas na value is no other than linear naman kasi yan. Mapapansin mo, linear yan. Andito, isa lang t dyan. Isa lang yung degree niya. Bigay first degree lang siya sa bawat term. Ito, t, t. So, ayun. First linear lang yan, so don't have to worry sa other roots kasi wala. Iisa lang yan. 0.357 ang lalabas. 142857. Ano to? Naka-hours. Tama? So, kung i-convert natin yan to minutes, so 1 hour is 60 minutes. So, times mo lang yan by 60. And that will give you 21.4 minutes. So, ibig sabihin, before siya sa 30 minutes, Before siya sa 30 minutes, ito, di ba 30 minutes yan? Pag 30 kilometers yung na-travel, so ayan. So, that's 30 divided by 60. So, that's one half. 1/2 an hour or 30 minutes. So, ayun. So, before 30 minutes, sakto nga, dito nga siya na part. And that's it. How we solve this kind of problem. Yun. Yung una, trigo lang, basic trigo, cosine law, or oblique triangle. Pangalawa, ginamitan natin application ng derivatives, which is yung related rates nga or time rates. And pangatlo, yung application na derivatives na maxima minima. Which is, minima pala. Specifically, kasi nearest, so shortest distance. That's it. Thank you.